Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Pilipinas News Channel nga po pala ulit. So in this video, maghahatid tayo ng mga balita ngayon sa boxing world and also yung mga pangyayari sa labas at loob ng ating bansa. So dito po sa boxing channel or boxing news page, sinabi po dito ang mga magiging potential na laban ni Naoya Inoue. O sa KO Boxing Channel, sabi dito, ito ang matindi mga tol. Ang pinakahihintay ng maraming boxing fanatics na lumaban si Inoue sa labas ng Japan. At ito pa nga ang matindi. Makakabangga ni Inoue ang Mexican undefeated fighter na si Alan Picasso. Ayon sa source mga tol, sa June 14, kasalukuyang taon magaganap ang laban sa Las Vegas, Nevada. Ito po mga kababayan yung hinihintay ng mga boxing fans, especially ang fans ni Casimero at fans ni Naoya Inoue at ng mga boxing experts regarding po dito sa paglaban kasi ni Naoya Inoue sa loob lamang ng kanyang bansa for how many years na po ang nakakalipas. At halos ayaw lumaban ni Naoya Inoue sa labas ng kanyang bansa, which is ang Japan. Ngayon mga kababayan, dahil para siguro, according to Naoya's group, dahil gusto na nilang i-shatter yung mga haka-haka na yan na siya ay takot lumaban sa labas ng Japan, ay pagbibigyan niya na yung mga boxing fans na siya ay lalaban na ngayon sa isang Mexican fighter at hindi po sa Japan gaganapin ang laban kundi sa Las Vegas, Nevada. Ang makakalaban po niya sa Las Vegas, Nevada ay walang iba kundi ang undefeated rin po mga kababayan gaya niya na si Alan Picasso. Siya po ay WBC rank 1. Okay, WBC silver medalist po siya or siya po yung may hawak ngayon ng rank o ng top rank WBC. Sa kanya rin po ang The Ring rank number 5 and WBO rank number 8. Yan po ang kartada at belts na hawak or ranking nitong si Alan Picasso. Samantalang si Naoya Inoue naman po mga kababayan ay 3 times undisputed champion, world champion in 4 weight classes. At sabi nga po dito ng page na ito na ang pang-apat na laban ni Inoue sa Amerika kung matuloy ito mga tol. Kaya magandang abangan to dahil baka si Picasso or Picasso na ang makakapagpabasag ng records ng Hapon. So tingnan po natin mga kababayan kung paano ba ang mangyayari. Dahil si Alan Picasso ay may kartadang 31 wins with no loss. No losses po mga kababayan. And then Naoya Inoue 29 wins mga kababayan. So pareho po silang undefeated. At medyo lamang ng panalo itong si Alan Picasso. With regards to experience, lamang po si Alan Picasso. Si Naoya Inoue naman, hindi po natin masisigurado yung mga quality ng kanyang mga kinalaban sa law na this past how many years. Especially mga kababayan, ang kanyang huling nakalaban ay si Kim Yoo-jun na kung saan talaga namang napakahinang boxing or boxer. Malakas po mga kababayan pero sa ranking, pinapakita nito na marami pang dapat gawing trainings at laban itong si Kim Yoo-jun. Kaya nagtataka yung mga boxing fans mga kababayan kung bakit napili siya ni Naoya Inoue na kalabanin ng mga nakaraang araw. Okay? Dito naman po sa News 5 mga kababayan, balitang bansa naman po ito. Pinunan ni Philippine Coast Guard PCG spokesperson Cadre J. Tarilla ang pagsabi ni Sagip Representative Rodante Marcoleta na walang West Philippine Sea. Sinabi ito ng kongresista ng talakayin ang maling impormasyon kumakalat online tungkol sa West Philippine Sea sa pagdinig ng House Tri-Committee nitong Martes, February 14. Naniniwala si Tariela sa sinabi noon ni President Bongbong Marcos na hindi katang-isip ang West Philippine Sea. How can one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Sabi po dito ni Representative Rodante Marcoleta, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. So sabi po dito ni Cadre J. Tariela,
hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a publication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization they belong to, and even their own family. So yan po yung nasabi mga kababayan nitong si spokesperson Jay Tariela laban po dito kay Representative Rodante Marcoleta. And usapang gamot naman po tayo or usapang kalusugan naman po. Scientists have discovered a kill switch in the body that can destroy any cancer cell. So ibig sabihin mga kababayan, naka-discover na naman po ang ating mga magagaling na scientists ng parang munting switch, okay, na pwedeng pumatay ng cancer cell. At yung pong mga naunang mga advancement tungkol dito, kaya lang nilang patayin yung cancer cells specific for colon cancer, pero ngayon nakalagay po dito sa picture na meron pong switch na pwedeng pumatay ng lahat ng cancer. So anong ibig sabihin po nito mga kababayan? That ang ibig sabihin po nito is there's a hope for humanity na yung cancer ay balang araw ma-extinct na or magkakaroon na po tayo ng mga gamot para dito. So, hope for those who are diagnosed with cancer or who are still fighting with cancer or against cancer. So, yan po mga kababayan yung ating mga nakalap na balita ngayon. So, kung nagustuhan po ninyong ating episode, paki-subscribe na po ang ating channel para ma-update ko po kayo sa mga videos na kagaya nito. So, once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.